and welcome back to Unbox with Joe, where we talk stories on the cuff on topics we don't run away from. The podcast where we unpack real stories from real people. Whether you're tuning in from work, at home, or abroad, I'm so glad you're here. Today's guest is someone who wears many hats. He's a telecommunication technician working in Saudi Arabia, but also a content creator behind the Mark Kidlat channel with over 63,000 followers on Facebook and 3,600 on YouTube. His journey spans from Nagilian to Baguio to Malaysia and now Saudi Arabia, marking his place as a proud OFW and storyteller. Let's welcome Mark Kidlat to the channel. Yo, what's up? Mark Kidlat. Salamat sa pag-guest sa akin. Hey, salamat for being here, Mark. And let's start Anytime. at the beginning. Okay, let's go. Okay, let's start. All right. Nung bata ka pa ba, naisip mo na bang magtrabaho ka sa abroad or iba pa yung dream mo before? Hindi ko naisip na na mag-abroad. Una pa lang ang pangarap ko lang makapasok sa Texas Instrument kasi andun yung mga tita ko, mga ko, parang maganda yung nila doon, yung work nila doon. So, parang ina-idolize ko na rin sila. Tapos doon ako tumagal hanggang sa pamilya. Yun, nagbago. Texas Instrument kasi meron sila yung tinatawag na apprenticeship program sa mga mga fresh grad. So pag may mga opportunity ganon, so mag-apply ka, mag-exam, tapos mabibigyan ka ng 6 months na apprenticeship program. Tapos yun, pag nagustuhan ka, pwede kang ma-direct hire, magiging regular, or mapupunta ka sa mga supplier, sa mga contractor. So kasamaang palad, hindi ako napunta sa regular employee ng Texas Instrument. Napunta ako bilang isang supplier sa isang American company. Yun pala, mas maganda yun, field service. So yun, doon na nag-start hanggang 10 years ako doon. Ganon. Ano yung naging turning point mo kung bakit mo naisipan mag-abroad, especially since you mentioned na may family ka na during that time? Siyempre, nung nagkapamilya na, ako na naisip na parang hindi na sapat yung, kasi nung unang panahon, pag sumasahod ka ng 15,000, ganun, malaki na yun. Nung mga kapanahonan, tapos single ka, nagkaroon na ako ng pamilya, hindi na sapat, kulang. So, naisipan ko, mag-apply, sa mga palad, hindi ako matanggap sa Taiwan. Yun ang first target ko. Kasi nga, marami akong tattoo. May Marte sila. So, nakahanap ako sa Malaysia, isang company doon na parang din siya ng Intel, mga ganun, sa mga processor. Doon, napadpad ako doon. Mga 2 years lang ako. So, yung unang abroad mo was Malaysia, right? Kamusta yung experience mo doon? Sa Kuala Lumpur na, yung unang abroad ko doon, palpak. Kasi, maraming masasamang bisyo doon na kasi paglabas mo doon, mga clubs, malls, katabi ko yung pinakamagandang mall yung Songway. Paglabas mo doon, may mga inuman, mga so enjoy lang doon at hindi nakakaipon. Sa naisipan ko na kasi meron na akong tito dito sa Saudi Arabia, manager siya. Sabi ko, Uncle, kung kalagayan mo yun, pwede ba ako dyan? Yun, sabi ko, kailangan ako ng technician, try mong mag-apply. Kasamang sa naman, sinerte, pumasa naman sa mga interview nila. Ang una, natatakot ako sa Saudi Arabia. Kasi yung pag sinabing Saudi, puro disyerto lang, napaka-stricto, mga may napupugutan ng ulo, ganon, daming bawal. Yung pala, old school na. So nung pagdating ko dito, nagulat ako. May tanong lang ako while you're staying in Malaysia. May culture shock ka ba or major adjustment nung nagtrabaho ka doon? Malaysia, hindi. Kasi open eh. So may Muslim siya, mostly Muslim country. Pero halo-halo, may mga Singaporean, mga Chinese, pwedeng inom, pwedeng lahat pwede. Parang Pilipinas din. Yun nga lang, first time ko makihalubilo sa mga ibang lahi. So, nag-adjust yung ilong ko. Kasi, pag nakatabi mo yung mga Nepali, Bengali, Indiano, so sabi ko, doon ako na siya na ayos pala yung amoy nila. Akala ko mabaho na ako. Mas mabaho pala yung mga, grabe, talagang kakapit sa ilong mo ilang araw. Weeks, gano'n. Parang hindi na, chemical na, putok na chemical. Lalo na nasa bus. So, doon yung isang
hindi ko nakayanan na So, after 2 years sa Malaysia, di ba, you moved to Saudi. Ano yung tumatak sa'yo nung dumating ka sa Saudi for the very first time? ayun nga, so lumipat na ako 2016. Pagdating ng Saudi, maraming bawal. Sakto, bawal ang alak. So sabi ko, baka pwede ako dun, tatagal ako dun. So bago pa naman ako pumunta dito, alam ko na kasi meron yung tinatawag na PIDOS. So yung mga ganito, bawal dito, bawal ganon. Pero yung ano nila dun, yung parang briefing nila, luma eh. Kasi sabi nila, bawal magsando, bawal mag-cellphone, bawal mag-ano sa public. So, nung pagdating ko dito, yun, nagulat na lang ako na iba na. Parang nag-i-start na magiging open country sila kasi umupo na yung batang prince, si Prince Muhammad bin Salman. So, siya nang medyo siya, new gen yun eh kasi nag-aaral yata sa Amerika yan eh. So, ginagawa niya ng open tong Saudi. What was it like adjusting to life sa Saudi compared sa Malaysia, sa Philippines? Ano yung pinaka nagulat ka? Yung pag-a-adjust, una, siyempre yung pagkain mo. Dati lagi kang rice. So dito, yung kubos tawag na, yung bread na. Tapos tamang sausasaw. Bawal mong ipakita yung pagiging, kung Kristiyano, bawal kang magsuot ng mga cross. Respeto mo yung pagiging nila, Muslim nila. Dito ka matututong mag-follow sa mga rules and regulation kasi pag di ka may kalalagyan ka doon. Yun yung pinaka-the best na kahit papaano na disiplina ko yung sarili ko. Unang-una, walang alak, walang mga clubs, walang mga prostitute. Walang tukso. Wala, oh. Totoo rin ba na meron yung mga chinichinelas dyan in public or mga binabato in public kapag nagkaroon ka ng Totoo major, yun, nung unang panahon. Yung tinatawag nila na meron kasi dito yung mutawa kung tatawagin sila yung mga holy police. Sila yung bida noon, nung parang sila yung religious police na kung long hair ka, bawal, may hikaw, bawal. So yun ang pinaka-the best na pagdating ko dito, tinanggal ni yung prince kasi gusto niya nga mag-invite na ng mga tourist. Wala na. Buti maswerte ako, wala na, hindi ko na naabutan yan. Oh, hindi ba sumagi sa isip mo na mag-convert? Inaalok ako kasi pag tutuwa sila na sinasabi ko na lang na inshallah, in God's will, sinasabi ko na lang kasi muntik na, pero kung magko-convert ka na yung totoo naman, mahirap yung talagang isa sa puso yung nila religious kasi ilang beses kang magdadasal. So wag na lang. Nirespeto ko na lang sila. Nagkaroon ka ba ng major adjustment pagdating sa language? Madali akong maka-adapt sa pinag-aaralan ko. Yung sa Malaysia, nakakapagsalita ng salita na lang Malay. Yung bahasa Malaya, ng Malaysian. Pagdating ko naman dito, yun yung una-una kong yung mga basic Arabic. Pero pagdating naman, at least yung pinagtatrabuhan ko kasi naman siya sa oil refinery Mesa. So mostly kasi ang nagpatayo niyan, mga Amerikano. Mga andun naman, may magagaling mag-English. So konti lang yung na hindi na marunong mag-English. Pero yung English na you go, I go, okay? Ganon. Yung parang barok. Ganon yung English dito. Hindi ka pwedeng mag-fluent dito na you coming, you eat, okay? So, speaking of language, alam ko dyan sa Saudi meron kayong script. Hindi siya yung parang regular na alphabet natin. So, kailangan mo rin bang natuto nun? Hindi. Kasi pagdating sa trabaho, English pa rin. Maliban na lang kung sa mga government, talagang Arabic yun. So, magpapatulong ka. Pero meron ka pa rin yung tinatawag naming dito, yung GRO, sila yung meron kang isang Saudi na lokal na sila yung magga-guide sa'yo. So, now that you're working as telecommunication technician sa isang oil factory, can you walk us through what your job looks like in a day? So yun. In a day-to-day? Kaya ako tumagal dito kasi maswerte yung napasukan ko. Pasok lang ako kung kailangan minsan hindi pa ako papasok. On call lang. Sa mga sa mga two-way radio, yung sa Motorola. So kami yung nagpo-provide doon sa mga planta. Tapos pupunta ka lang doon kung may reklamo noon. Hindi yung nakasanayan ko sa semicon na pag 12 hours ka, diretso kang nagtatrabaho 12 hours.
yung isang oras na break, malaking bagay na. Dito, hawak mo yung oras mo. May meron kang freedom in your own O hand. kaya, yung pag tinawagan ka on call, yun yung pinaka kailangan. Kasi critical yun. Sa planta, kailangan nila ng communication. So, kailangan maayos mo. Pag di mo maayos, bagsak yung communication, patay yung planta. Kasi kailangan nila yung nagko-communicate sa may control room, tsaka dun sa plant. Paka-importante nung role din namin doon. Meron ka bang pinaka-challenging na nangyari sa'yo sa trabaho mo while you're there? Kasi nga, hanggang ngayon, kinakatakutan ko. Planta kasi, napakadelikado. Maraming namamatay dyan doon sa pagpasok mo doon sa planta dahil sa mga yung minsan nakakalanghap ka ng gas, saka na lang matutumba. Minsan biglang sunog, sumasabog. Pag safety yung pinaka nila dito, safety na kasi konting pagkakamali, kunwari may leak na gas, tapos may nag-spark, sunog. Marami nang nawalang buhay dito. Pero yung lang, workplace lang talaga. Very hazardous. So, while you're working full-time, nabuo mo pa yung Market Lot channel, di ba? Ikwento mo nga kung paano mo nasimulan yung vlog na Yun yun. nga, di ba, dumating yung pandemic. So, bawal na yung mga bawal na yung mag-gathering sa mga indoor. Yung sabi ko, pumunta kaya tayo mag-explore, kaya doon lang tayo sa bundok. So, na-hook kami sa biking. Bike lang kami sa mga dito, sa mga dagat, paligid-ligid, hanggang sa naisipan namin pumunta sa mga trails. Nung sabi ko, ang ganda pala ng Saudi Arabia. Parang yung sa Grand Canyon. So, hindi napapakita ng nung dati kasi nga, walang nagbablog masyado. Kasi bumili ako ng nung action cam. So, sabi ko, share ko nga muna to pang PSG ko lang, sabi ko. Lalagay ko sa sa gawa kong YouTube para kung may pinapanood ako. So yun, habang nung sinishare ko, sabi, ayos dyan na, saan yan? Saudi, sabi ko, nagulat sila. Sabi, habang nagiging curious na rin yung mga nanonood. Hanggang unti-unti, naging nagbablog. Una, bibidyo ko. As nung katagalan, may nagsuggest na, magsalita ka. Sige, tapos yun. Habang nasanay, tapos hanggang sa nakilala na, tapos na-awardan. Parang ako nung itong year, ako yung number 1 sa best in documentary. Nox. Oo, kasi pinuntahan ko yung yung historical site ni Moses. Nag-vlog ako doon. Mga saan siya nung pumunta siya dito. So, yun, napuntahan ko lahat yung mga yan. Ang galing naman. Ano yung naging inspiration mo to share yung mga Saudi content and your hobbies online? Unang-una, unique. Maswerte kasi kami, kasi parang kami lang gumagawa nun eh. Mostly kasi yung mga kabayan dito, di man rest day nilang, tapos hindi sila makagala. Kung nasa planta, malaki, parang 2 araw yung, tsaka may bibigyan ka talaga ng sasakyan, sarili mong sasakyan, provide ng company. Nahilig kami na kasama ko yung mga ibang mga Pilipino na mahilig din mag-explore. Nataon na ako yung pinaka maboka at nagbablog. Tapos yun, hanggang sa nakilala na sa buong Saudi. Dumami, hindi nagulat na ako. Nasa 65,000 na yata yung followers ko ngayon sa Facebook. So, speaking of growing audience, 65,000 sa Facebook and thousands on YouTube. Oh. Ano yung pinaka-memorable feedback na natanggap mo? Yung hindi ko akalain na kasi nung una, okay na ako sa mga mga 1,000 views, mga ganon. Pero nung nakaraan, parang late, dumadami, nakaabot naman ng million of views. Yung pinakamalaking views kaya tayo sa 3 million views. Wow. Ano yung video na yon? Siya, more on sa biking na liblib na. Pupunta ko kasi mga pinakaliblib na lugar. So, nagugulat sila. Ang ganda talaga ng lugar na napupunta. Yun, habang nagbabike na downhill, hanggang nagba-viral, gumagawa ko ng kwento, may script. Yun, nagba-viral din, nagiging million views din. Nakita ko yung mga ibang videos mo, medyo risky ha. So, how do you deal with yung mga comments na parang napakadelikado ng mga ginagawa nyo? Normal na. Kasi nga, nung bata pa ako, mahilig na ako sa mga, yung mga delikadong sports, yung mga kung ano-ano, mga adventure. Tapos yung mga nagko-comment na, nagpunta kayo dyan sa abroad para magtrabaho, hindi yung pag na-disgrasya kayo,
magtutulong kayo sa sa Pilipinas, iiyak-iyak kayo. Pero ang kagandahan dito, malakas yung loob namin. Libre yung insurance. Pag naputulan ka ng collarbone, buto, okay lang. Tsaka may mga protective gears na Okay. full face helmet, ipad, chest protector, elbow, mga ganun. Safety first. Oo, safety first. Tsaka yung una, magdasal ka bago ka bago mo gagawin yung ka-stupidan na hindi namin may sabi sa mga hindi alam yung ginagawa namin. Adrenaline rush pa. Oo. Pumapalo yun, nakakabata. Hahanap-hanapin mo na, klaseng parang high. drugs din yun. Pero ano siya, drugs in a good way. Hahanap-hanapin mo na kung kunwari na ganun yung pipitik yung adrenaline rush na yun ba. Nakaka-addict. Tsaka healthy yun para sa'yo kasi you're doing outdoorsy stuff. So, hindi lang sa sarili, din sa peace of mind din. Kasi pag andun ka na, wala ka nang naisip. Yung iisipin mo lang, sarili mo. Lalo na pag delikado yung kalaban mo lang yung sarili mo. Kung i-conquer mo yung fear mo, ganun. Pag nalampasan mo, sabi mo, hirap. Napakaganda niyang sinabi mo kasi karamihan ng mga tao ngayon, nakikipag-competition sila sa ibang tao. But ang hindi nila ma-realize is that you're supposed to only compete with yourself. Oo, tama yun. Yun diba? yung isa pang yun. Wala kang ibang kalaban kundi sarili mo lang. Magaling ka kahapon o kaya palpak ka kahapon. Kailangan sa kinabukasan, kung ano man yung mali mo, itatama mo. So, wala kang ibang kalaban kundi sarili mo lang. Pinakamagandang vibe na pwede mong itulong sa sarili mo for your own healing and for your own peace of mind is to work on yourself instead na pakialaman mo yung buhay ng ibang tao or i-compare mo yung buhay mo sa ibang tao, right? Una yun ang advice ko lang sa mga kabayan natin. Kung gusto mong maging masaya, kung pakialaman yung trip ng iba, pakialaman mong sarili mo. Basta mag-focus ka lang kung ano yung gusto mong gawin. Anong pakiramdam knowing na people are watching your journey? Yung pala, parang ganun pala, parang artista. Sa nakakaya eh. Hinahabol ka na lang, uy, Magkidlat. Sarap sa feeling na bigla ka na lang may makakasalubong ka na, uy, si Magkidlat yan. Yan, papapicture. Sabi nila, uy, nanonood daw palagi sa vlog mo. That's what makes you, authentic. So, of course, we know na hindi madali maging OFW, di ba? Ano yung mga biggest challenges mo habang nasa abroad ka sa Malaysia at saka sa Saudi Arabia? Homesick. Kaya kailangan mo talagang libangin yung sarili mo ka ng paraan para malabanan mo yung homesick. Kasi pag magpatalo ka, kasi marami na akong narinig dito na nagbibigti. Mga ganun. Tsaka, kasi nga, minsan, homesick na, tapos may mababalitaan pang bad stuff sa Pilipinas na natatalo sa na marami nababaliw. Alam nyo naman, kasi OFW ka rin yan. Siguro may mga na-encounter ka na rin yan. Pinaka, nating OFW yung depression. Pero pinaka the best na libangan yung mag-exercise. Lalo ang dun. Kailangan mo talaga ng outdoor activity. To be one with nature, parang. Okay, mga jogging kung hindi ka mahilig sa kasi maglakad-lakad, fishing, lumabas ka. Meron ka na bang na-experience, especially living abroad? Dumaan ka sa moment na parang konti na lang bibigay na ako. Yun na, nung pandemic. Gusto mong umuwi, pero wala talaga. Dito lang sa Saudi nung pandemic, tapos namatay pa yung mama ko. Alam mo naman, mamas boy ako. Gusto mo umuwi pero di ka makauwi kahit marami kang pera. Wala kang katulong-tulong. Ano yung nakatulong sa'yo para mag-push through during those tough moments? Life goes on, move on. Kailangan labanan mo yung sarili mo. Kasi kung magpapatalo ka sa kalungkutan at wala. Kakainin ka. Ganun na lang, inisip ko na lang na ganun talaga ang buhay. Hanggang doon na lang. Si mama ko, ganun. Wala tayong magagawa. At saka hindi lang naman siya yung namatay. Marami naman. Sabi ko, siguro mas marami pang worse na dyan. Baka buong pamilya yung nawala. Ano yung pinaka tumatak sa'yo na laging sinasabi ng mama mo? Nag-aalala siya sa mga pinagagawa ko. Anong ganyan. Basta magpakabait. Yun lang naman. Pakabait palagi. Hanggang ngayon, mabait naman na ako. Mabait na mabait. Sabi nila. Ngayon. Una, andyan yung asawa ko, tsaka yung anak ko. So sila yung nagiging inspiration. Kailangan mong maging matibay kasi
may umaasa sa'yo, may responsibility ka. So, looking back on your journeys from Nagilian to Baguio to Malaysia to Saudi, yung pinaka, most proud of ka sa naging journey mo? Yung siguro, yung pagiging dami ng pagsubok pero pa rin, family-oriented ako. Nila, nauna, hindi sila maniwala sa akin na, walang, anong tawag pa sa akin nun, Senki? wala yan. Wala kang future sa taong nila. So, pinunog ko sila na mali yun. So, yung mga nagsasabi sa akin na gano'n, sila yung napunta sa kanila yung... Sinasabi nila. Yun siguro yung pinaka, proud sa So, sarili. speaking of nicknames, ngayon kidlat ka, dati Zenki. Oh, sige. So, ano yung history nung Zenki? At paano ka naman naging kidlat ngayon? Ay, yung Senki kasi dati, di ba, sungi? Nakagan sila yung cartoons, may gano'n, may pangil. So yun, nung sumasayaw pa kasi ako dati sa tricks. Actually yung nicknames ko, silang nagbibigay. So dito kasi, sa kidlat, mabilis ako sa bike. Kung kita mo, dami kong mga award yan. Sa school, di ako nakaka-award. Galing naman. Ayan. Sa school, wala akong medal, pero sa bike meron. At least, nagka-medalya. Di ba? Oh, sila, tinawag nila akong kidlat. Hindi man akong nun. Kasi para kang kidlat siguro. Sabi nila. Mabilis ka sa lahat ng bagay. Hindi mo ba naisip na bumalik ulit sa pagsasayaw since dyan ka nakilala ng mga kababayan natin? Yun ang nung di nila alam. bata-bata? Hindi ko sinasabi yun. Parang hindi ko alam, nakakaya na kasi yung mula nung may TikTok ba. Pero yan ang hindi ko gagawin. Kasi lahat na pwedeng sumayaw. Hindi nila alam, dati akong dancer. Hindi, magaling na dancer talaga si Mark nung kabataan namin. Kilabot ng mga dancer. Basta kilabot ng mga chicks, Hindi, sabi ko, kilabot ng mga dancer kasi good boy ka na, di ba? Pero kilala si Mark. Siya sa pinakaswabing magsayaw. Sila yung street boys ng Negilian. Hindi, pero sa totoo lang, choreography kasi nung panahon natin, para mga panahon ng kopong-kopong, back in 2000, iba pa yung choreography, di ba? Talagang you take it seriously. Talagang step by step. At sayo saka na. Ngayon, moron pa-cute na yun. So, if someone's listening that wants to work in your field or mag-abroad bilang isang technician, anong advice ang maibibigay mo sa kanila? Bago ka pumunta sa isang lugar, research ka muna. Hindi ako pupunta dito na mag-isa ko na wala akong kakilala. Kasi matatakot pa rin ako. Maswerte ako, dito yung uncle, parang goods naman siya. Pero sa Malaysia talaga, sariling sikap yun. So, punta kami sa Manila, sa Ermita. Tingin ng mga dun. So, nakakita ko ng opening sa Semicon. Yun. Matinding process yun. Kailangan mo talaga budget bago mag-apply sa mga kasi di ka makaka-apply ng kung wala kang pera. Nagkaroon ka ba ng experience na ma-racial discriminate sa Malaysia or sa Saudi ngayon? Discrimination sa Malaysia. Lalo na yung mga Chinese. Kasi ang tatlong doon, ang race doon. Malaysian Chinese, Malaysian Indian, tsaka yung purong Malaysian yung. So yung doon, ang pinaka mahilig sa mga discrimination, yung mga Chinese. Kasi di ka talaga papansin kung malaman nila Filipino worker ka lang. Pero tingin nila sa Pilipino sa doon, maliit lang. Mga worker. Pero dito sa Saudi, dito ako bumilib na pag Pilipino, gustong-gusto, mahal na mga tumulong sa kanila para sa lahat ng bagay, sa hospital, mga nani, lahat ng fields, Pilipino. Kaya dito, kaya tumagal ako dito, 10 years na yata ako . Kasi pag Pilipino, laking respeto nila. Kaya na-inlove din ako dito. That's really nice. Nasa harap po ang 5-year-old Mark. Ano ang sasabihin mo sa kanya? Sabihin ko na lang uy, goods, lumaban tayo ng andito pa rin tayo. Kasi yung bata ko, pangarap ko, iba . Abroad na rin pala, seaman. Gusto kong mag-seaman din. Kasi yung mga nakikita ko kaya yung nakikita mo mga tito-tito, parang magiging idolized. Kaya yun yung nakikita ko sa sarili ko na dapat maging mabuting emplo ka. Iisipin ng mga bata na gusto ko gayahin si tito. Dapat talaga magpakita ka ng
kabutiang nakita mo. Kagaya sa'yo, siguro may na-idolize kang mga ano dyan na naging chef. Yung lola ko, Oh, di ba? simpleng kusinera lang naman yung lola ko, pero hindi ko rin naman inakala na makakarating ako sa ganitong, alam mo yun, yung parang Dapat ako surreal. yung mag-interview sa'yo. Mas magandang istorya mo eh. Hindi, sa susunod, sa Oo. susunod. Maganda yung istorya mo, alam ko eh. Kaya mo parang yung ano yung sa pag maalaala mo kaya magpakailanman. Ang TV. Since meron ka ng binata, di ba? Shout out kay Hiro Yuan Marsan. Mas malaki sa akin yung batang yan. I love you. Birthday niya ngayon. Oh, happy birthday! April 26. So, for Hero na binata mo na, ano yung lagi mong pinapayo sa kanya bilang tatay niya? Yun. Wag sumama sa maling landas kasi alam niya yung ko history ko. Talagang inaano ko lang siya sa sports. So sa awa ng Diyos, hook na hook naman siya sa basketball. So parang nagko-concentrate siya doon. Basta pag alam mo ng mali, sabi ko, iwasan kasi kung ikapapahamak mo na yung maling barkada, so piliin mo rin yung surroundings mo. Kasi alam mo naman, so sa awa ng Diyos, hindi naman siya sumasama sa mga doon. Yung mga kawawang bata, sabihin mo na lang kasi hindi mo nang sabihin tarantado sila. Namali lang sila ng landas. Siguro walang nag-guide. Tawagan ko siya palagi. Oo. I think dito lang natin sa stage nito ng mga anak natin, dito lang natin nare-realize kung gaano talaga tayo kamahal ng mga magulang natin Oo. before. Sabi ko, mga advice ko kung may manunod man na mga bata dito, pag pinapagalitan kayo ng parent, makulit, lagi kang tinatanong, ibig sabihin yan, concern niya at hindi kayo pababayin. Magtaka kayo pag di na kayo pinapansin, wala nang pakialam. Yung mga hindi mabuting magulang yung mga yan. Nakakamiss yung mami mo, no? Lagi siyang, Grabe. I always remember her na sobrang bait lang. Kasi concern siya lahat. Marami siyang ginaguide na mga kabataan. Minsan doon na nga tumitira sa bahay. Kulang na nga magpaampon ako sa kanya dati. Pero sobrang bait. Si Tita Ses, hindi siya ganun ka-stricto at napaka-cool niya. Tsaka lagi mong may isip na sana sana yung nanay namin kasing cool ni Tita Ses. Yun yung niya, yung concern niya, yung pagiging stricto niya, pero napakagaan niyang kasama. Pero ganun, hanggang doon na lang siguro talagang pasulat yung istorya ng buhay niya. Lahat naman tayo mamamatay. Pero masaklap lang, maaga pa. Alam nating na nakikinig si Tita Ses nga. Ano ang message mo para sa kanya? Ganun pa rin. Minsan, namimiss ko siya. Ganun. At siyempre, inaano ko pa rin yung mga payo niya na gusto ko lang yung makita niya yung apo niya, mga apo niya, sana. Na yun lang nakakalungkot. Kasi hanggang ngayon, yun yung anak ko pag na mimiss niya. So napaka-sweet ni Hero. Binibisita pa niya yun hanggang ngayon sa Puntod. Binibilyan niya ng mga flowers. Siya ang Lola's boy. Kung mayroon mang nakakalungkot, siguro hindi na para sa akin. Para sa mga apo niya na lang. Kasi alam mo naman tayo, yung lola. So nila, yung pala pag OFW, huwag niyong isiping mayaman yan. Hindi niyo lang alam. Naku, hirap niyan. Siguro ang hindi nila naiintindihan, kunyari, malaki yung sahod mo sa currency ng pag i-convert mo sa Pilipinas. Pero kung ang gastos mo rin, kunyari sa inyo is Riyadh, di ba? Wala rin. Yun yung isa sa mga bagay na ang hirap kong in-explain sa ibang tao kasi minsan nakala nila, kunyari ikaw, di ba, nakakapag-bakasyon ka, nakakapag-outing ka and stuff. Ang tingin nila, ano ka, parang big shot ka na. Pero reward mo yun sa sarili mo, di ba? And sige lang. Kasi mandatory kaming uuwi na kada isang taon. Minsan talagang hirap. Uwi na naman, tapos wala ka pang ipon. Buti na lang may vacation pay. Yung malaking sahod ko natin. At least meron. Pero ang masama lang, alam mo, siguro nasubukan mo na rin. Uy, utang na. Buti. So, pag di mo na pagbigyan, masamang tao ka na. Ganun. Wala na yan. Nagbago na yan. Yun ang masakit sa loob ng pagiging isang OFW. Hinihintay nila yun na kunwari, successful ka. Ang alam mo kung anong kasunod na hihintay, yung babagsak ka. Yun yung tuwang-tuwa sila pag, yan kasi, ang yabang niya, ganyan yan, enjoy.
O ngayon, tignan mo, ano siya. Yun lang ang masama, pinaka ano sa pagiging OFW. Sabi nga nila, 'di ba, strike while the iron is hot. Oo. Tama yung sinabi mo rin na kailan mo pa gagawing mag-enjoy sa buhay o gawin yung mga bagay na gusto mong gawin pag hindi mo na kayang gawin? Oo. Tsaka wag magpaka na gusto mong, yung goal ko dati, gusto ko talaga yumaman eh. Mali yun. Kasi Mhm. ang talagang talaga yan, yung okay lang naman yung kumikita ka ng sapat, pero wala na yun, hindi ko na iniisip na maging milyonaryo at pinupurso ko na lang talaga yung happiness na lang. Kasi isa lang yung buhay natin. Mamaya, di natin alam, may darating na naman na pandemya. Hindi ka na nag-enjoy ng namatay ka na kinabukasan, wala na. Kaya Mhm. habang And I enjoy life lang. Mhm. And I think nowadays, lalo na kapag nagkakaedad ka na, tayo, 'di ba? Hindi na natin iniisip yung yaman eh kasi yung yaman natin ngayon is yung kalusugan Oo, natin. health. Grabe. Doon ka dapat naging active. Kasi pag pinabayaan mo yan, wala. Kakasakit ka. Hindi mo na ma-enjoy. Kung merong salamin dyan sa harapan mo at may message ka sa sarili mo ngayon, ano yun? Maging mabait na tao. So, hindi naman tayo perfecto na marami tayong pagkakamali. Pati sa pamilya ko, marami akong pagkakamali. Sa asawa ko, marami akong pagkakamali. Sa anak ko, lahat. Hindi naman ako perfecto na kung ano yung nakaraan, dapat mas mabuti ka sa kasalukuyan. Yan lang. Mm. If there's one thing in your life you've unboxed, maybe a realization, a lesson, or truth about yourself, what would it be and why? Marami ang na unang-una, yun nga yung pagiging responsibility ko siguro kasi kahit papaano, ang ngayon ang iniisip ko talaga yung family ko, yung anak ko. So, kung ano yung mali ko noon, dapat di ko nagagawin. Marami akong pagkakamali sa buhay. May gusto ka bang sabihin sa mga tagahanga mo, Mark, bago tayo magtapos? Shout out sa tropang bayan, sa mga kasama kong bikers dito, shout out sa inyo. At sa lahat ng mga subscriber ni Mark Kidlat, sana salamat sa pag-subscribe, pag-susubaybay sa akin. At hayaan nyo, at sa mga susunod na mga gagawa tayo ng mas magandang mga content. Message mo naman sa mga Mark, sa mga fellow OFWs natin na nakikipagsapalaran sa araw-araw. Yun, sa mga kababayan natin yan, mga kabayan. Kabayan din bang tawag nyo dyan? Nakakita kang kabayan. Yun, sa mga kabayan, laban lang. Laban lang tayo mga kabayan at tiyaga-tiyaga lang para sa pamilya. Message mo naman, Mark, sa family mo. Yun, una-una sa asawa ko, hello kay Janine. Mahal na mahal kita, I love you. Tsaka kay anak ko, si Hiro Yuan. Happy birthday, love you rin sa'yo anak. Dito lang si Papa, laging nakagabay sa inyo. Yan. Tsaka sa mga kapatid ko, shout out kay Marla, kay Marices, kay Ate Jepsy, sa mga anak niya, anak nila. Shout out sa inyo, pakabait kayo. At saka, last but not the least, message mo para sa mga haters mo. Dyan lang kayo, dito rin lang ako, gawin. Wala na kayo. Pagpatuloy nyo yan. Yung pagiging toxic nyo, goods yan. Mas maganda nga yun yung mas marami kang haters. Ibig sabihin, pag may haters ka, sumisikat ka na. Tsaka marami ka nagagawang tama na hindi nila kayang gawin. Yun lang siguro. Inggit lang yung mga yan. Mark, thank you so much for sharing your story with us today. Thank you rin sa Alam mo, pag-invite sa akin. naman. Alam mo ba na your journey show us that success doesn't come from talent, but also from bravery, sacrifice, and staying true to your roots, di ba? Tama. So, to everyone listening, if this episode inspired you or made you think of someone who might relate, don't forget to share it. And if you haven't yet, follow Unbox with Joe for more unfiltered conversation every other Wednesday. Till next time, take care and keep unboxing the real you. Bye. Ayan.